Gusto ko lang sabihin sa inyo, dahil sa group chat, pumalat na siya ay buntis. Nagmula lang sa group chat, nakaabot sa eskwelahan, nangialam yung mga guro. Napahiya po yung bata, sir, kasi lahat ng pag-uusap sa GC, nalaman po lahat yun, nai-expose po lahat. Ikaw ba'y nag-report dito sa principal para sabihin sa teacher? Yes po, may dala-dala po akong blatter, sir. Pero ang sabi po ng principal sa amin, kung gusto niyo magdemanda kayo. Busy kami, may event kami ngayon. Kompleto na po kasi ng psychological. Meron na siyang mga result. Hindi ko lang kasi masabi sa'yo, sir. Huwag mo nang sabihin sa'yo. Usap tayo sa baba. Relax ka lang. Hindi ka nag-iisa dyan. Pumunta po kami dito sa hashtag ipabitag mo upang ilapit at ihingi ng tulong yung gagawa ng aksyon sana itong nangyari sa pamangkin ko na nag-suicide, uminom ng Sonrox pagkatapos po siyang puntahan ng 4 na guro sa aming bahay. Yung pagkapahiya niya doon sa GC na kumalat nga doon sa eskwelahan, nalaman ng lahat na andun yung boyfriend daw sa bahay at doon daw nakitulog. Pinilit siyang umamin dahil siya daw ay buntis. Nung kinakausap yung pamangking ko, wala pong nakaharap na yung talagang nakasit-in doon, nakapirme, na nakikinig, na adult, na kasama niya. So feeling niya, nag-iisa siya. Tuwing may pupunta yung uncle niya o kaya yung papalolo niya doon sa loob makinig, nag-change topic yung mga teachers. Wala po kaming pambayad sa abogado, sa totoo lang. Wala po kaming pangtustos kasi magkano lang yung sinasahod namin. Gusto ko lang sabihin sa inyo, dahil sa group chat, matapos ko kayo makausap, mabilisan kahapon, pumalat na siya ay buntis. Yes po. Okay. Sa inyo ba nakatira that time? Dahil kayo Yes po'y po. OFW? Dito po ako Dito din po. work sa Maynila. Sa Maynila. Tapos ang anak mo nasa? Nasa lola at lolo Okay. Kasama kayo doon. po. Yes. Ano nangyari? Bakit pumunta sa bahay ninyo? Itong mga guro daw. At nagmula lang sa group chat, nakaabot sa eskwelahan, nangialam yung mga guro. Dahil po dito sa isang nanay, sa nanay ng boyfriend niya, na pinalayas niya yung anak at hindi umuwi mula Friday ng gabi hanggang Sunday ng gabi sa bahay nila. So doon po nalaman sa GC na mag-boyfriend pala silang dalawa at yung nakita doon nung day na yon na may TikTok pa silang dalawa. Ilang taon si boyfriend? 16 years old din. Pambihira naman magulang to. Ang pakiwari ng mga magulang nung nagpalayas doon sa 16 years old na boyfriend umano ng pamangkin mo, anak mo, baka nasa bahay. Opo. Opo. Aha. Kaya pumunta yung mga teacher. Opo. Anong pakialam ng mga teacher kung nasa bahay? Classmate ba o schoolmate? Schoolmate po. Schoolmate. So baka ginawa naman ng mga guro ay pumunta ron sa bahay para kumpirmahin nga sa group chat na baka nandoon, baka sila ay nagsasama. Kaya baka yun ang ginawa ng magulang, ng mga teacher. Hindi kaya? Opo. Okay. Wala namang masama doon kung talagang tiningnan lang nila bilang mga guro ay pangalawang magulang yun. Ang mga guro is the second parent normally pag nasa eskwelahan sila kasi itong nagtuturo. So bakit naging problema ro? Anong naging problema rito? Napahiya po yung bata, sir, kasi lahat ng pag-uusap sa GC, nalaman po lahat yun, nai-expose po lahat na hindi niya ine-expect. Nakakalat siya at malalaman pati ng mga teacher. So, naandun po yung sobrang sama ng loob niya ng paraan ng pagkakasabi sa kanya na umamin ka na kasi, nabuntis ka, bakit namamayat ka? Alright. Doon ang dahilan na parang nabother na ng husto yung bata. anak mo. Opo. Okay. Ano po matutulong namin sa inyo? Lahat po simula po sa principal po, nagpunta po ako sa kanya, nag-expect po ako na paghaharapin kami ng mga teachers po. Pero hindi niya po yun ginawa, sir. Ang nangyari po, kinausap po ako ng isa dun sa mga teachers, tapos pilit akong inaabutan ng pera, pero hindi ko po tinanggap. So sabi ko po, magdidemanda po ako. Pagdating po dun sa police station, nagpa-blatter po kami. Dala ko po yun sa sa police station. Nag-inform po kami dun sa DSWD. Ang sabi po nila, hindi daw po sila pwedeng makialam for now hanggat wala pa pong napafile. Ang DSWD pwede naman puntahan Bakit kasi kayo nagreklamo? Ikaw naman kasi, nandito ka sa Maynila, narereklamo mo yung guro na
Nandoon sa Iloilo to? Opo, sir. So hindi nakatira sa iyong mga anak mo dahil nasa Maynila ka nagtatrabaho. Yes po. Ikaw naman, di ka naman nakatira sa bahay ng lolo't lola ninyo kung saan nandoon yung bata. Tama? Opo. So sketchy yung mga balita tapos kayo gumawa ng hakbang, nagdemanda kayo, yun ba? Yung nagdemanda po, sir, yung lolo at lola ko, yung nanay at tatay po namin kasi sila po yung tumatay yung guardian ng bata. So, simula po yung kasi yan, sir, na maliit pa. Nagrareklamo kayo, pumunta Opo, kayo sa sir. guro, Opo. kinausap yung anak nyo. Opo, sir. Nakausap yung anak nyo. Opo, sir, nakausap Alright, po. nung makausap yung anak nyo, anong sinabi ng anak nyo? Nung nasa ospital po siya, sir, tinanong ko po siya kung may problema po siya sa amin, sa Oo. pamilya namin. Umiiyak siya, sabi niya, wala po akong problema sa atin. Sabi ko, bakit mo nagawa yan? Sabihin Okay. mo sa akin, sabi niya gan. Tapos umiiyak siya, sir, ang sabi niya, kasi pilit daw siyang pinapaamin na buntis siya. Pinapaamin Ng teacher na buntis siya. Okay, ikaw ba'y nag-report dito sa principal para sabihin sa teacher? Yes po, may dala-dala po akong blatter, sir. Pero ang sabi po ng principal sa amin, kung gusto niyo magdemanda kayo. Busy kami, may event kami ngayon. Mhm. Yun lang po yung papel na Okay, so nagdemanda na kayo. Mhm. Nasa piskalya na to. Opo. Nag-imbestiga na yung mga polis. Opo. Okay. Kausap nyo rito mga piskal. Hindi pa po, Hindi sir. pa po, Wala pa pong result. progress. Pinatawag kayo. Hindi Wala pa din pa po. po. Importante talaga yung ina or kayo, guardian, nakatingin din doon sa minor de edad. Okay? Yes. Hindi po pwede rito yung malimit wala kayo, walang nakakausap yung bata. Total, pumunta kayo sa akin dito. Ano? The best that I can do is, first and foremost, mahalaga talaga yung interaction ng magulang sa anak. Number one. Okay rin naman kung nasa lolo't lola, pero dapat naman yung magulang or mga tiyahin nandoon din sa bata. Nakakausap. Ikaw ba'y nakakausap mo yung pamangkin mo? Yes po, palagi. Malimit pa pumupunta sa bahay mo? Doon po talaga sila nakatira sa Doon bahay ka ko. Bahay. Mhm. Wala ka ba nakikitang problema para doon sa... Wala po. Kasi very happy talaga kami a day before pa niyan. Every day naman kami talaga nag-video call niyan. Okay. Anong problema kung bakit? Nasabi niya ba sa iyo kung ano yung problema sa mga loob niya? Bakit na lang pagkalabas ng teacher sa bahay, may ginawa na siyang hindi maganda? Sobrang sama po ng loob niya na hindi niya ginawa at pilit na pinapaamin po sa kanya. Bakit Doon hindi po siya tumakbo papunta sa inyo para isumbong? Ginawa ng teacher ng pagpapaamin na siya ay bagay na hindi niya matanggap kasi parang nag-umpisa siya sa chismis. Ako kasi, epekto ng problema nitong nakikita ko sa inyo. Opo. Kasi kung tutuusin, parang lumalabas, hindi ba sabi ng mga pamangkin ninyo or anak mo na nag-umpisa sa group chat? Opo. Opo. Eh bakit hindi niyo nababanggit sa akin ng group chat? Kasi ang group chat, bullshit yan eh. Diyan nagkikwentuhan. So, nung umamin ba ang bata na yung pamangkin ninyo, na siya'y na-bother doon sa group chat? Kasi parang hindi lumulutang dito yung group chat. Chismis ang sinasabi ninyo, biglang dumating ang mga teacher. Itong mga guro, hindi papunta sa bahay ninyo kung hindi nila chinek yung parehong mga estudyante sa Opo. eskwelahan, kung nga ba yung bata, kung totoo doon sa sinasabi mo, pinalayas, Opo. at nung pinalayas, hinanap baka kasi nasa bahay Opo. ninyo. So, tanong, hindi kaya? Baka yun lang gusto lang malaman pagkatapos tinanong ng mga teacher, totoo bang nagdadalang tao ka? Baka ikinasama. Bakit ganon? Kasi doon po natulog, ang basihan po nila. So, natulog yung estudyanteng lalaki Opo, roon? doon po natulog. Okay. Sa mga probinsyang kapareho niyan, may chichismis, talagang maglalabas siya. Opo. Either yung chismis na Opo. yun, na siya ay natulog doon, at itong bagay na hindi nyo nasasabi, Opo. natutuong natulog yung si boyfriend sa Opo. bahay ninyo. Yes po. Pinayagan nyo? Wala Hindi pong po namin nakakaalam. alam. So, Wala paano po siya nakakaalam. nakatulog sa loob ng bahay? A, umakyat siya ng bintana. B, Maaari. pumasok si binto. C, binuksan yung pinto. Halika, pasok ka. Kung doon siya natulog, saan siya natulog? Sa kwarto, sa sala, sa CR? Imposibleng hindi nyo alam, doon kayo nakatira. Sa kwarto po natulog. Kwarto niya. Okay. Nagsusolo siya ng kwarto kasi. Itong batang boyfriend na balitaan na natulog nung pinalayas, pumunta sa bahay ninyo. Opo. Opo. Kung saan ka nakatira. Opo. Doon natulog. Opo. Si Nakalusot po talaga siya kasi Okay. laging walang tao yung bahay. Nasaan kayo? Hindi po ako nakatira doon, sir. Bale. Okay, so hindi ka nakatira doon. Oo. Bale, yung mother ko, tsaka yung father ko, sa bahay ko sila nakatira, pero may sarili silang bahay na may tindahan. Sino ang kasama ng pamangkin mo? Lolo't lola. Lolo't lola lang. Opo. Malaking bahay. Opo.
Ilang taon ang lolo at lola ninyo? 65 po, tsaka 64 po. So inamin ng pamangkin nyo na pinatulog niya yung boyfriend doon sa bahay. Opo. Hindi rin alam ni lolo at lola. Hindi rin alam, sir. So paano kumalat sa eskwela? Alangan ba naman ang pamangkin nyo nagpakalat nito na siya'y pinatulog niya si Sa GC boyfriend? Sa GC? Opo, sa GC. Sino nagpakalat? Si boyfriend? Nakita sa GC na magkasama sila. Sila mismo naglantad ng sekreto nila. Baka nag-TikTok sila sa loob ng kwarto. Ano kayang ginawa nila nang mag-TikTok sila? Nagja-jack in Poy? O nagti-TikTok sila, sumasayaw sa loob ng kwarto? Sumasayaw po sila sa Masayaw. loob. Tapos sinabi, Opo. doon natulog si boyfriend. Opo. Yes. Anak naman kayo ng tipaklong. Naturalmente, mga bata yan, kakalat ngayon. Pag mamalaki na lalaki na siya'y natulog doon sa babae, kakalat na ngayon doon, natulog doon. Isang gabi, hindi naman dapat matulog yun doon. Ang nagpakalat doon sa GC ay pamangkin mo o di kaya yung boyfriend nyo. Ngayon, so nakaabot sa estudyante, sa guro siguro, yung mga guro na bahala sa nangyari. Kung nga ba'y doon si boyfriend kasi pinalayas at tinatanong ngayon itong pamangkin ninyo, siguro ang tanong, bakit mo pinatulog si boyfriend sa loob ng bahay? Nag-TikTok pa kayo. So nakita nyo? So nalaman ng buong komunidad, nalaman ng buong eskwelahan. So kung ano-ano nang inisip nila sa inyong mga pamangkin na baka yung pamangkin ninyo at saka si boyfriend, si girlfriend, may gagawin yon, maiinit pa yan eh. So lahat na posibilidad sasabihin ng mga nasa eskwelahan, buntis na ngayon yan si girlfriend, nagalaw ni boyfriend. Wala akong makitang masama kung nagtanong ang teacher niyo, buntis ka ba? Sino sa palagay mo nagpakalat nung sa GC na siya'y natulog doon, sumiping doon sa Yung boyfriend niya? kaibigan niya. GC, kasi kasama din si boyfriend po dun eh. So kasama pati pamangkin mo. Opo, So sila. pareho silang nasiyahan, parang proud sila na sila may girlfriend. Siguro mga bata wala pang isip. Akala laro-laro pa lang. Kumalat sa komunidad, iba na. Ang 16 years old, pangangalaga ng magulang. Opo. Hindi dapat natutulog at nagsisiping sa loob ng bahay ni girlfriend. Pareho mga minor de edad. Kaya pumunta ang teacher doon sa inyong eskwelahan, sa inyong bahay, para tanungin ang pamangkin ninyo kung totoo nga ba. Pagkatapos siguro para sa akin kung totoo ba siya ay nagalaw o baka buntis. Yung hindi na makayanan siguro ng inyong pamangkin at anak mo, isip niya, sira siya, isang malaking pagkakamali kung kaya gumawa siya, uminom siya ng Zonrock. Mabuti naman na agapan at buhay sa ospital. Yun po. Gets nyo? Nagdidemanda kayo. Magkakaproblema siguro sa inyo o kanino, nandoon na yan eh. Hindi po Hindi mo alam. Pamangkin mo yan eh. Ikaw nandoon. Ikaw hindi kita sasama. Nanay ka nga. Pero sa Manila ka eh. Para alamin natin dyan, ano? Okay, may nakikinig sa ating yan. Clinical psychologist, si Dr. Camille Garcia. Ang concern ko na lang din siguro dito is ma-debrief yung bata at ma-counsel siya. Dahil kasi siguro at this point yung moral discernment medyo tagilid tayo, sir eh. Dahil kasi parang nag-TikTok pa sa loob ng kwarto at nakakapagtaka naman na walang nakakaalam sa buong pamamahay nila na nandun yung lalaki sa loob ng kwarto. Doon pa natulog. Alam niyo, pag ibang magulang ang makinig niyan parang alam niyo na kung sinong sisisihin. Ang ibig niyang sabihin, una sa lahat, ay kapakanan ng bata. Sa Iloilo kayo, di ba? Opo. Dapat siguro pumunta ka sa DSWD to seek counseling para ma-debrief yung bata. Okay? In a small community, pag nagkalat agad ng kwento sa Maria Josep, alam niyo naman, it spreads like fire. So, ang Totoo problema... yan, sir. Alam mo, ganito na lang. Siguro kung hindi pa sila makakapunta sa DSWD kagad dahil kasi syempre po yung bata nagpapagaling, pwede naman siguro sa tulong niyo po mag-Zoom tayo na magkaroon ng Zoom link, kausapin ko sandali yung bata para more or less ma-debrief na rin siya kaagad, and then yung talagang proper counseling will be handled by DSW. Kilala si Dr. Camille Garcia. I know her for such a long time. Maraming palabas na siya. Sanay ako sa kanya. Okay? Tanong ko lang sa iyo, Maanay, kung nasa Maynila ka, ba't mo iniwan ang anak mo sa probinsya kung hindi mo lang dala sa Maynila? Siguro the best step. Isa pa pwedeng option dito, Dr. Camille, baka pwedeng isama na lang sa Maynila kasama ang nanay. Opo, wala pong problema yun. Mas maigi po siguro na mag-change environment muna rin. Kasi medyo ang hirap po. Talagang alam niyo naman, pag gumamit ng mga social media platforms, nanganganak na yung balita na yan. Tama. So siguro change of environment can really help this point. Talaga may mga depressive symptoms po yung bata. Okay. Doktora, maraming nanonood sa atin, nakikinig at nakikita. Nakakatulong po kayo, ano? Clinical psychologist, kilala yan. That's the best that I can do.
Kaya kung ikay nasa Maynila, Mrs., dalhin mo ng anak mo rito. At least malapit sa iyo. Apo. Okay ba sa iyo? Opo, sir. Okay, Doc, may sasabihin ka ba para medyo parting shots para dito sa auntie at saka sa nanay? Siguro, ma'am, alam nyo, pag dito sa Maynila yan, ang bilis na kaso yan dahil kasi aiding and abetting a minor to. Ma'am, at this point na ganyan na nangyayari na wala pa pong mental health professional na talagang nakakausap ang inyong pamangkin at saka anak, medyo close watch lang po tayo ha. Hindi po ibig sabihin na porke sinasabi niyang okay siya, okay na po yun. Napaka-importante po na kausapin niyo po siya, napaka-importante rin na bantayan. At the same time, siguro, i-acknowledge nyo and validate kung bakit niya nagawa yun. Hindi po yung sasabihin na ito ay isang pag-aarte lang o kaya naman masyado lang siyang nasaktan doon sa pangyayari. Importante po na kinakausap at mag-communicate ang bata sa inyo, lalo pa po at minor de edad yan. Alam niyo, napakalaking bagay po na talaga lalo na sa ating mga kabataan, yung mga teens, and mga sinasabing post-adolescent at saka early adult, talagang mas gagabayan po natin dahil kasi mas confused po ang kanilang pag-iisip pagdating sa mga bagay-bagay dahil kasi hindi lang po yan hormonal, kung hindi po talaga ito pa lang yung pagkakataon na nadidevelop ng buo ang kanilang mga utak at pag-iisip. Ayan. Yan lang po. Okay, thank you, ma'am. Doktora, bantayan ang bata. Ha? Let's have a private talk. Let's help. Huwag na natin i-ere. Opo. Okay ba sa'yo, Missy? Opo, sir. Bakit parang tulala ka Sir, kasi po kumpleto na po kasi ng yung bata, ng psychological. Meron na siyang mga result. Hindi ko lang kasi masabi sa iyo, sir. Huwag mo nang sabihin sa'yo. Alright? How can I help you? Sir, kasi wala nang natitira sa sahod ko kakabayad ng attorney niya. May matulungan lang yung dalawang senior, ma-file yung kaso nila. Usap tayo sa baba. Sinisisi natin sa iba yung bagay na dapat tingnan muna natin, pangkalahatan. Meron din tayong Yes, sir. involvement doon. Opo. Hindi natin pwedeng ibagsak ang sisi Opo. sa iba. Opo. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, may tatak po, tatak, bitag. Ako po si Bitag Tulfo, si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ibabitag mo.